Sa wakas, napagtanto ni Zhao Ao na matagal na silang nilalaro ni Jiang Yang, mula pa lamang sa simula ay hawak na nito ang sitwasyon. Habang may mapang asar ng ngiti sa labi, tinanong sila ni Jiang Yang kung talagang naniwala silang madaling kalaban ng isang may F-rank na klase. Hindi na siya nagsalita pa, agad niyang ipinatawag mula sa kanyang inventaryo ang kanyang A-rank na espada, na malinaw na nagpapatunay na maling tao ang kanilang hinamon. Sa sobrang galit, agad na ginamit ni Zhao Ao ang Fast Blade, na nagpapataas ng kanyang bilis ng pag-atake ng 30%. Buong bilis siyang sumugod, desididong pabagsakin si Jiang Yang. Ngunit hindi man lamang tumama ang kanyang pag-atake, madali lamang sinalag ni Jiang Yang ang espada nito bago gumanti ng isang mabilis na hiwa. Sa isang iglap, nabasag ang espada ni Zhao Ao. Napatitig si Zhao Ao sa matinding pagkabigla, hindi niya maintindihan kung paano nagtataglay ng ganoong kalaking lakas ang isang F-rank. Bago pa niya maunawaan ang nangyari, bigla siyang umubo ng dugo at tumilapon sa lupa dahil sa kanyang natamo na tama. Napaatras siya sapagkat alam niyang taon-taon ay may mga estudyanteng namamatay sa entrance exam, kaya nakumbinsi si Zhao Ao na papatayin na siya ni Jiang Yang. Ngunit sa halip, ibinalik lamang ni Jiang Yang ang kanyang espada sa inventaryo at malamig na sinabi sa takot na bully na hindi man lamang ito karapat-dapat patayin. Napatulala si Zhao Ao sa narinig niya. Hindi niya inasahang sasabihin sa kanya na hindi pa siya karapat-dapat na patayin. Kasabay nito umalis si Jiang Yang habang iniisip na isa sa siyang mamamayang sumusunod sa batas at wala siyang interes na pumatay ng mga walang kwentang tao. Hindi tulad ng mga maliit na bully na tulad nila, mas mahalaga ang kanyang layunin, ang maging walang kapantay na top scorer sa buong Nanrong City. Habang paalis na siya, may biglang humawak sa kanyang binti. Isa yon sa kambal. Puno ito ng sugat at halos hindi na makagalaw habang nagmamakaawang iligtas ang kanyang kapatid habang napatingin naman si Jiang Yang na may awa. Pagtingala nila, nakita nilang dala ng dambuhalang buitre ang kanyang kapatid sa himpapawid. Sa desperasyon, paulit-ulit na inihampas ng sugatang kambal ang kanyang noo sa lupa, inaamin ang kanilang pagkakamali at nagsusumamo ng awa. Sa tagpong yun ay naalala ni Jiang Yang ang sarili niyang kapatid na babae, kaya bahagyang lamambat ang kanyang ekspresyon. Nahabag siya sa determinasyon ng binata at pumayag siyang tumulong. Pumunot siya ng isang maliit na bato at mahinahong sinabi sa kambal na pagmasdan siyang mabuti. Ipapakita niya sa kanila ang tunay na agwat ng kanilang lakas. Sa sumunod na segundo, pitik niyang pinakawalan ang munting bato na parang bala. Diretso nitong tinagos ang dibdib ng level 25 na halimaw. Sa isang tama lamang, bumagsak ang napakalaking nilalang. Dahil dito, nakakuha si Jiang Yang ng 1,500 experience points at 50 awards points. Habang naglalakad siya palayo, dahan-daang tumayo ang nailigtas na kambal habang umubo ito. Hindi pa rin makapaniwalang natalo ng isang F-rank ang isang boss monster nang walang kahit isang gasgas. Bigla namang sumugod ang isa pang kambal patungo kay Jiang Yang, balak pa ring tapusin siya. Ngunit bago pa ito makalapit, hinarang siya ng kanyang kapatid. Nalilito itong humingi ng paliwanag, hindi ba plano nilang lumpuhin ang taong ito? Ngunit isang malakas na sampal ang isinagot sa kanyang kapatid, galit na ipinaalala ng kanyang kapatid na si Jiang Yang ang nagligtas sa kanyang buhay at mahigpit na nagbabala na hindi na nila muling sasaktan ng binata, anuman ang mangyari. Nang makita yon, napangiti si Jiang Yang, kahit paano, may isa pa ring may matinong pag-iisip sa magkapatid, dahil marami na siyang nasayang na oras. Muli siyang tumalikod at nagtungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang manghuli pa ng mga halimaw at makalakam ng mas maraming puntos. Bagamat malaya niyang magagamit ang kanyang binagong kakayahan sa loob ng kagubatan, hindi niya yun maaaring gawin sa nalalapit na top 100 arena tournament. Inisip niya na maraming elit ng lungsod ang manunood sa bawat laban, kahit pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maglantad sa kanyang lihim na kakayahan at maglagay sa kanya sa matinding panganib. Hindi magiging madali ang pagharap sa mga A-rank at S-rank na henyo nang hindi ginagamit ang kanyang pinakamalakas na kakayahan. Hindi sapat ang husay lamang sa pakikipaglaban upang talunin ang mga kalabang pinagpala ng napakalalakas na kakayahan. Ang mga high school sa lungsod ng Nanrong ay nakipaglaban sa mga nakatagong halimaw. Ibig sabihin, ang pinakamainam na gawin niya ay alamin ito ngayon din, kailangan niyang subukan ang kanyang pinakapraktikal na kasanayan. Dahil dito, nagpasya si Jiang Yang na maghanda ng isa pang alas, gamit ang Modify, tuluyan niyang binago ang 5 niyang noon combat skills bilang Tinker at Farmer, at ginawa itong mga kakayahang nakatuon sa labanan upang magkaroon siya ng bagong paraan ng pakikipaglaban nang hindi inilalantad ang kanyang tunay na lihim. Kapag nasubukan na niya ang mga ito at natuklasan ang pinakamabisang kombinasyon,
ligtas na niya itong magagamit sa arena. Sa ganoong paraan, mapapataas niya ang tsansa niyang manalo habang pinananatiling lihim ang kanyang modified skill. Inunat niya ang kanyang katawan at inisip na matapos maisakatuparan ang kanyang plano, naghanap siya ng panibagong pugad ng mga halimaw upang subukan ang kanyang mga bagong kakayahan habang patuloy na nag-iipon ng puntos. Bawat segundo ay mahalaga, kaya buong bilis siyang tumakbo papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan upang lalo pang palakihin ang kanyang lamang. Samantala, sa observation room, lalong nababalisa ang mga principal ng mga karibal na paaralan, wala nang 10 minuto ang natitira at napakasama ng takbo ng ranggo ng kanilang mga estudyante. Sa kabaligtaran, malakas na tumawa ang principal ng First High, si Uyong Lee, habang buong pagmamalaking pumapalakpak sa kanyang bituing estudyante na patuloy na nangingibabaw sa leaderboard. Ilang sandali pa, muling nagbago ang ranggo, lumabas na komportableng nasa unang pwesto si Jiang Yang na may halos 2,000 puntos, malayong iniiwan ang lahat ng S-rank na henyo. Hindi maitago ni Uyong Lee ang kanyang kasiyahan, lubos siyang natutuwa dahil napatunayang tama ang kanyang pagtitiwala kay Jiang Yang. Samantala, tuluyang natahimik ang iba pang mga principal, hindi nila maintindihan kung paano nagawang makakuha ng isang F-rank na estudyante ng halos doble sa puntos ng henyong nasa ikalawang pwesto. Tahimik namang pinagmamasdan mula sa likuran ng silid ni Chief Examiner Luo Sheng ang kakaibang dual F-rank na ito. Habang tumatagal, lalo siyang nabibighani rito at iniisip kung anong uri ng halimaw ang kanilang natuklasan. Sa kaibuturan ng kagubatan, nagpapahinga si Jiang Yang sa ibabaw ng mga labi ng isa na namang pugad ng halimaw na mag-isa niyang nilipol. Binuksan niya ang kanyang status at nakita niyang umabot na sa mahigit 21,000 ang kanyang kabuuang puntos. Sa mismong sandaling yun, umabot sa 0 ang countdown at opisyal na inihayag ng sistema ang pagtatapos ng pagsusulit. Napangiti si Jiang Yang, kontento siya dahil natapos ang lahat sa tamang oras. Dahil sa napakaraming halimaw na kanyang napatay, matagumpay niyang nabago ang lahat ng 5 niyang likas na kakayahan at ginawa itong makapangyarihang combat skills. Ngayon ay ganap na siyang handa para sa nalalapit na Top 100 Arena Tournament, kung saan muli niyang yayanigan ang lahat. Opisyal nang natapos ang pagsusulit, inihayag ng announcer na ang lahat ng hindi nakapasok sa Top 100 ay maaari nang umuwi at hintayin na lamang ang resulta ng kanilang admission. Marami sa mga estudyante ang tuluyang nawasak ang loob, may ilan pang napaiyak ng mapagtantong halos imposibleng makapasok sa isang first-rate university kung hindi ka kabilang sa Top 100, para sa karamihan, kahit ang makapasok lamang sa isang second-tier university ay isa ng himala. Samantala, kalmadong naglakad si Jiang Yang sa gitna ng mga estudyante, na tila walang pakialam sa kabigwang bumabalot sa paligid. Alam niyang kahit sa 10 elite universities ay may malinaw na pagkakahati ng antas, pinakamataas sa lahat ang 3 pambansang prestihiyosong universidad. Ang Glory University ay naniniwalang dapat lusubin ang mga Demon Rift upang masakop ang mga bagong teritoryo. Ang Legacy University naman ay nakatuon sa pagprotekta sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagseselyo sa mga hindi matatag na rift. Samantala, ang Sacred University ay sumusunod sa balanseng landas ng pag-atake at depensa. Tanging ang mga kabilang sa top 30 ng kanilang lungsod ang maaaring mag-apply sa mga prestihiyosong akademyang ito. Ngunit kapag natanggap, tiyak na magiging bahagi sila ng susunod na henerasyon ng pinakamahuhusay na tagapagtanggol ng sangkatauhan, at alam na alam ni Jiang Yang kung saan siya tunay na nababagay. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, pinutol siya ni Wang Chongfu at ipinaalala na tapos na ang mga anunsyo, magsisimula ang Top 100 Tournament pagkalipas ng 3 araw, at ipinapatawag na ng principal ang lahat ng mga estudyanteng kwalipikado. Casual na tinanong ni Jiang Yang kung nakapasok din ba si Wang Chongfu sa Top 100. Bahagyang nainsulto si Wang Chongfu at agad na ipinaalala na siya ang pangalawang pinakamalakas na estudyante sa First High pagdating sa labanan, kasunod lamang ni Jiang Yang, kaya hindi na dapat pagdudahan pa ang kanyang pagkakapasa. Hindi gaanong pinansin yun ni Jiang Yang, matagal na niyang napagdesisyonan ang kanyang tatahaking landas. Balak niyang pumasok sa Glory University, para sa kanya, patuloy lamang dadami ang mga halimaw sa loob ng mga Demon Rift. Alam niya kung hindi patuloy na palalawigan ng sangkatauhan ang kanilang teritoryo sa pamamagitan ng walang humpay na paglusob, habang buhay silang mapipilitang manatili sa depensa. Sa kanyang pananaw, ang pinakamahusay na depensa ay palaging isang napakalakas na opensiba. Dahil dito, nausisa niya si Wang Chongfu kung saan ito balak mag-aral. May kumpiyansang sumagot si Wang Chongfu na sapat ang kanyang marka upang mapabilang sa top 80,
kaya madali siyang makakapasok sa Radiant University o Primordial University, na ika-8 at ika-9 sa ranggo ng mga elite university. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong kay Jiang Yang. Nang kalmadong sabihin ni Jiang Yang na ang target niya ay ang Glory University, natigilan si Wang Chongfu sa gulat, halos hindi siya makapaniwala. Hinawakan pa niya si Jiang Yang sa noo, kumbinsidong nawawala na ito sa katinoan, sapagkat ang Glory University ang numero 1 universidad sa buong bansa. Ngunit walang pakialam si Jiang Yang, marahan lamang niyang inalis ang kamay nito. Para sa kanya, kapag nakuha na niya ang titulo bilang top scorer ng Nanrong City, natural na ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa Glory University. Nang makita ang matinding kumpiyansa ni Jiang Yang, sinubukan siyang kumbinsihin ni Wang Chongfu, ipinaliwanag niyang ibang-iba ang pakikipaglaban sa mga ordinaryong halimaw kumpara sa pagharap sa mga A-rank at S-rank na henyo sa isang tunay na torneo. Bukod pa rito, imposible raw makipagsabayan ang mga F-rank na kakayahan ni Jiang Yang sa mga iyon. Ngunit kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay bigla siyang tumigil, napagtanto niyang baka masaktan lamang ang damdamin ni Jiang Yang. Nahihiyang agad pinalitan ng usapan ni Jiang Yang at kunwaring nagreklamo na napaka-unfair ng tadhana dahil kahit ang sarili niyang B-rank na klase ay hindi kayang makipagsabayan sa mga halimaw na henyong yun. Nakahinga siya ng maluwag nang isipin niyang hindi napansin ni Jiang Yang na siya ang kanyang tinutukoy. Ngunit agad itong nabasa ni Jiang Yang, napangiti siya sa isipang seryoso palang pinuprotektahan ni Wang Chongfu ang kanyang damdamin, nang hindi nito alam na ang kanyang tunay na kakayahan ay higit pa sa kayang isipin ng sinuman. Napunta ang isip niya sa kanyang maalamat na modify skill, sa dati niyang buhay, umabot lamang ito sa level 3, alam niyang ang tanging paraan upang mapataas pa ito ay sa pamamagitan ng napakabihirang S-rank skill orbs, mga kayamanang nahuhulog lamang mula sa makapangyarihang boss class demonic beasts. Noon, matapos siyang tratuhing parang isang eksperimento sa laboratorio, hanggang level 3 lamang ang kanyang narating. Gayunpaman, sapat na yon upang baguhin ang pinakapundasyon ng kanyang kagamitan, sa pamamagitan ng modify, kaya niyang gawing tunay na divine grade artifacts ang ordinaryong kagamitan. Kung ikukumpara sa kanilang tunay na anyo, ang kasalukuyan niyang chilling coat at science steel sword ay wala nang pinagkaiba sa mumurahing imitasyon, dahil napakadalang bumagsak ang skill orbs. Kahit mula sa pinakamalalakas na apex monsters, nagpa siya si Jiang Yang na maghanap sa underground black market, bagamat duda siyang kaya niya itong bilhin sa ngayon. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may magsalita, sinabihan siyang tigilan na ang pag-aawa sa sarili. Pagkarinig niya roon, napalingon si Jiang Yang at napaisip kung ang tinutukoy ba nito ay ang biro niya tungkol sa pagiging hindi patas ng langit. Sa sandaling yun ay lumapit si Principal Uyong Li. Pinuri niya si Jiang Yang sa ipinakita nitong kahangahangang pagganap at sinabi niyang nasaksihan ng buong lungsod ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Natulala si Wang Chongfu, hindi pa niya kailanman nakita ang kakaibang principal na hayagang pumuri sa isang estudyante at si Jiang Yang ang pinakauna. Ngunit kalmadong sinabi ni Jiang Yang na ibang pagsubok ang naghihintay sa kanila sa nalalapit na Top 100 Arena Tournament, kinabahan si Wang Chongfu at dali-daling bumulong na magpakita naman siya ng kaunting paggalang. Tumawa lamang si Uyong Li at pabirong nagtanong kung nagpaplano na ba siyang sumuko. Samantala, ngumisi si Zhu Qiang, iniisip na sa wakas ay naunawaan na ng binata ang sarili nitong limitasyon. Samantala kinabahan namang napatingin si Wang Chongfu sa kanya. Pagkatapos bigla na lang itong napangiti ng bahagya, at buong kumpiyansang siyang sumagot, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na sumuko, ang titulo bilang top scorer ng Nanrong City ay para lang sa kanya. Malakas na natawa si Uyong Li, dahil alam niya na yun ang kanyang sasabihin, samantalang napailing si Zhu Qiang at ibinulong na napakayabang ng batang ito. Pagkatapos ay inanunsyo ng principal na agad silang sasailalim sa isang linggong intensive training camp, exclusive lang sa mga 100 qualifiers. Excited niyang sinabi na kung saan huhubugin sila ng mga elite instructor upang maging tunay na mga mandirigma. Di nagtagal, tinipon ni Uyong Li ang lahat sa Indoor Martial Arts Stadium ng First High at ipinaliwanag ang plano para sa live broadcast combat training, hinati ang lahat ng kwalipikadong estudyante sa mga grupo na tigta-tatlo sa ilalim ng kani-kanilang grade head, dahil 10 ang naging kwalipikado ng First High ngayong taon, 9 sa kanila ang ipinamahagi sa iba't ibang instruktor. Napakalakas ng kanilang lineup, kabilang dito ang mga S-rank na sina Xu Jianyan, Qing Ji, at Xi Fang. Ang mga A-rank naman ay sina Wang Chongfu, Yang Hongwei, at Zhu Ziling. Habang kasama rin ang mahuhusay na B-rank na sina Zhao Ying, Mo Yu, at Liu Li. Pinamunuan sila ng pinakamalalakas na guro ng paaralan, si Liu Yun,
pinuno ng physical combat, ay nangakong palalakasin ang kanilang pangangatawan. Si Chen Yu, eksperto sa close quarters combat, ay nagbabalang huwag silang umasang magkakaroon ng awa sa pagsasanay. Samantala, ipinaalala ni Sun Yu na sa tunay na labanan, ang tamang estratehiya ay maaaring maging mas nakamamatay pa kaysa sa hilaw na lakas. Habang inaayos ang mga grupo, agad na nagtanong si Yang Hongwei sa principal. Agad naman siyang pinahintulutan ng principal, galit niyang itinuro si Jiang Yang kung bakit siya lamang ang hindi isinasama sa mabagsik na pagsasanay habang siya ay nakaupo lang sa isang tabi. Ngumiti lamang si Uyong Li bago ibunyag ang dahilan. Ang magiging instructor ni Jiang Yang ay nasa ganap na ibang antas, siya mismo ang personal na magsasanay rito. Sa anunsyong yun, tuluyang natulala sina Yang Hongwei at Wang Chongfu, hindi sila makapaniwalang ang principal mismo ang makikipag-spar kay Jiang Yang. Samantala, tila nanlamig ang buong katawan ni Jiang Yang, hindi basta ordinaryong principal si Uyong Li, isa siya sa 12 guardian deities ng Nanrong City at isang nakatatakot na level 61 Grandmaster. Maging ang mga veteranong guro ay nabigla, sa buong panahon ng kanilang panunungkulan sa First High, ni minsan ay hindi pa nila nakita ang principal na personal na nagsanay ng kahit isang estudyante. Sa sandaling yun, napagtanto ni Jiang Yang na maaaring malagay sa panganib ang kanyang lihim, hindi siya personal na sasanayin ng isang guardian deity nang walang dahilan, halos tiyak siyang sinusubukan ng matanda na alamin ang tunay na hangganan ng kanyang lakas, at may kutob si Jiang Yang na ang kakaibang principal na ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamahirap at pinakamasakit na pagsasanay sa buong buhay niya.